bawat classic na putahing binabalik-balikan at pinipilahan nating mga Pinoy, may importanteng sangkap na nagbibigay dito ng sarap na talaga namang tumatatak sa ating panlasa. Pwede naman palang isama yung lechon kawali sa pares. Kung ano lang po talaga yung kinagisa namin, simula kila lola, napasa lang po na napasa sa amin. Kung gusto mo na mas mahabang buhay ng asawa mo, magtanim kayo ng sarili niyong pagkain at yun na ang gamot niya. At sa likod ng bawat pagkaing pinupusuan natin, matatagpuan din ang mga kwentong magmamarka sa atin at magsisilbing inspirasyon. Madalas pong naririnig ko, masarap, babalik kami. Si tita ko po, yung bago po siya mamatay, parang hinahabilin na po sa amin to. Gawa ng wala po siyang anak. Ito pala ang ideal na buhay. Simple lang. Nandyan lang yung pagkain mo, pipitasin mo lang, saka iluluto. Ngayong araw, mae-experience natin ang sarap ng buhay sa mga kwento ng mga taong makikilala natin. At syempre, isi-celebrate natin ang mga ito sa paghahanda ng masasarap na pagkain. Let's go, Food Explorers! Isa ka ba sa mga fans ng classic trio ng pares, sinangag at mainit na sabaw? Pwes, siguradong magugustuhan mong dayuhin ang Binondo, Manila para matikman ang sikat na lechon pares ni Lakay. Ako po si Henry Villamin Salagan, akala kayo po. Dati po akong guardian. So nung nandun po ako sa Alabang, yun po kasi last na pinag-dutyhan ko, nakakita ko ng maliit na pwesto. So doon pa nag-umpisa na nagnegosyo ko ng pagkain. And then po nung 2014, napagawi ako dito sa Binondo. Sa una po, pagkain talaga ang tinda ko. And then nung netry ko din po na magluto-luto ng mga mami-mami. Pagtungtong po nung 2020, yun po, nag-focus po ako ng lechon pares. Ang famous lechon pares ni Lakay, aakalain mo bang sa isang di inaasahang pagkakataon lang niya na-diskubre? Kasi po yung mga bata, mahihilig po sa mga pritong manok. May naiwan sa aking part ng batok ng baboy. Sinubukan kong ginawa na iprito. Tapos kumain kami magama, nilagay ko doon sa sabaw ng pares. Sabi ko, pwede naman palang isama yung lechon kawali sa pares. Yun po nag-umpisa. Matapos matuklasan ang panhalong recipe ng kanyang pares with a twist, ang lechon pares nila kay unti-unting naging crowd favorite. Sa una, medyo ayaw ng tao dahil sa putok-batok nga daw po eh. Tinangkilik lang din naman ng mga tao. Doon po nag-umpisa na padami na ng padami yung mga niluluto ko. Pero ang mundo ng social media, may ibang plano pa pala para mas mapansin ng lahat ang putahin niyang hit na hit. Kasi meron pong food vlogger na nag-vlog sa akin, yung Team Canlas. Hindi ko akalain na sila pala ang makakatulong sa akin na dumami yung mga parokyano ko. And then po napanood po ng ibang mga food vlogger, dumami ang mga food vlogger na pumunta sa akin. Pinakamaraming tao sa akin, 11 o'clock po ng umaga, pataas na po yun. Madalas pong naririnig ko, masarap, babalik kami. So next time na magawi ka sa bandang Binondo, pati mo subukan itong sikat na lechon pares ni Lakay. Malaki ang kinalaman ng timpla ng sarsa sa distinct na lasa ng Pinoy favorite dish na pares. Kasama rin sa listahan ng mga Pinoy all-time favorites ang pansit palabok. At kung trip mong matikman ng isa sa mga pinakapinipilahan at talaga namang binabalik-balikang palabok sa Metro Manila ngayon, matatagpon mo yan sa Lutong Maynila dito sa Quinta Market sa Quiapo. Yan ang palabok ng Jolly Dadas Eatery na nagsiserve na ng napakasarap na meriendang Pinoy since 1940. Ako po si Rahel Kamantigayabut. Ako po yung pamangkin ni Tita Dada. Si Tita Dada po siya, parang dinuktong na namin yung Jolly. Dapat Jolly siya kasi pag nakita niyo po kasi yan kung naabutan, masayahin po talaga. Bakit nga naman hindi pipilahan ng mga suki? Sa mga Ricardos pa lang siguradong mabubusog ka na. Kaya sulit na sulit talaga. Si tita ko po, yung bago po siya mamatay, parang hinahabilin na po sa amin to. Gawa ng wala po siyang anak. Tapos parang sayang naman nga po hindi makakontinue. Bukod sa secret recipe ng kanilang palabok, kasama rin sa minana ni Ma'am Raquel ang di mabilang ng mga customers na talaga namang dinudumog ang pwesto nila araw-araw.
Dati po 4 AM po ay sinasarado po namin tapos magpre-prepare. Ngayon po kailangan po continuous. Hindi na po siya sinasara. Bali, nagkaroon po kami ng night shift. Bali sa night shift po namin, doon po pinaka niluluto yung mga ingredients. Para sa pagdating po ng umaga, prepare na lang po. At kahit pa medyo naging matumal ang benta nung nagpandemya, unti-unting nagbalikan ang kanilang mga parokyano sa tulong na rin ng pagbisita ng mga food vloggers na nakatulong para mag-trending sila. Pinasa po sa amin na nagmula kami sa pandemic tapos hindi namin alam paano mag-start kasi pinaka-leader talaga namin si Tita. Bali, yun po, nag-umpisa sa isa, dalawa, hanggang sa sunod-sunod na po silang mga vlogger. At ang sikreto ng kanilang masarap na palabok, ang signature sauce nito na talaga namang patok na patok. Ito ang inspirasyon sa likod ng susunod na dish na iluluto natin gamit ang mga sangkap na nakuha natin sa mga taniman ng Yumi's Farm dito sa Tayabas, Quezon. So for our next dish, yun lang yung gagawin natin. Kukunin natin yung pinakapuso ng ating palabok, classic at favorite, and then we'll apply it sa ating pork and shrimp wonton soup. So we have here our pork bones. Lagay lang natin yan. Lagyan naman natin ng stock or tubig. And also, ito, napaka-importante rin, yung pinagtanggalan ng ulo at saka yung shell ng hipon. Hindi pwedeng itatapon yan. Pwede nating ilagay yan doon sa ating stock na magiging base ng pinakalasa niya. So, lagyan lang din natin ito ng luya. Ito, optional lang din. Pwede tayong maglagay ng cooking wine. And make sure na kapag hinahalo ninyo, kung pwede ninyong pisitin or piratin yung mga ulo ng hipon, mas maganda. Another characteristic, na pag nakita mong ganito yung kulay niya, most likely alam mong palabok ito dahil dun sa kulay ng sarsa. So maglalagay lang tayo ng annatto powder. At hahayaan lang natin tong kumulo, siguro at least 30 minutes para magsama-sama yung flavors ng lahat ng nilagay natin. Walang duda, napakasarap talaga ng pagkaing Pinoy. At hindi lang yan dahil sa mga likas na panlasang maaari nating magamit sa paligid, gaya ng mga nakilala nating tanim sa Yumi's Farm. Nandiyan din ang mga kwentong kinakabit natin sa bawat masarap na pagkaing ating niluluto. Maaaring naghahanda tayo para sa isang mahal sa buhay na nangangailangan ng ating pag-aalaga, tulad ni Ma'am Alice. O kaya naman ay gumagawa at tumutuklas tayo ng panibagong diskarte para may maihaing kakaiba sa ating mga anak tulad ni Lakay. At para sa kaso ni Ma'am Raquel, ginagamit niya ito para manatiling buhay ang negosyong minana niya pa sa kanyang Tita Dada. Ano man ang dahilan, nagluluto tayo mula sa puso. At yan ang lalong nagpapasarap sa bawat putahing pinupusuan.